Tinungo ni Chief Espina ang kinaroroonan nga nitong si Bubbles upang ibalita sa kanya ang isang napakamagandang balita. Yun nga ay isang malaking himala nga na mabibigyan siya ng parol at kasama ang kanyang pangalan. Kaya naman tuwang-tuwa itong si Bubbles. Noong isang araw lang, pinag-uusapan nila ni Tanggol na sana magkakaroon ng himala at nagdasal nga sila sa Poong Nazareno para din ginto. Kaya naman napatalon nga siya sa sobrang saya at excited na binalita sa kanyang lolo ang magandang balita. Napasigaw pa siya at napayakap siya ng mahigpit sa kanyang lolo na sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay sa labas dahil makakalaya na siya at kasama ang kanyang pangalan sa mga nakalista na bibigyan nga ng parol para makalaya. Masaya ang lahat sa balitang inihatid nitong si Bubbles maging ang kanyang mga kaibigan. Nangako naman si Bubbles sa kanyang mga kaibigan na hindi sila kakalimutan. Dadalaw pa rin siya sa loob ng kulungan upang kamustahin sila. Samantalang nagbili naman siya dito kay Tanggol ng isang sombrero. Sinabi niya rito, iiwan niya iyon upang magkaroon siya ng dahilan. Kapag nagkataong nakalaya na rin siya, ay hahanapin niya itong si Bubbles. Kabilang banda, tinutulungan naman ni Marcelo ang mga kaibigan ni Tanggol at maging siya. Dahil may plano ito na isasama palabas at aamuhin nga niya ang mga ito nang sa ganoon masama sa kanyang mga grupo. Nangako nga si Marcelo na tutulungan nga itong si Tanggol na kumuha ng abogado at may kakilala siya. Sabi niya rito ay magaling na abogado yun at may pag-asa sila na makalaya. At kapag nakalabas na nga ang dalawa, si Tanggol at ito nga si Bubbles, dito na nga magsisimula ang kanilang panibagong yugto ng istorya sa labas ng kulungan. At sa oras nga na sumama nga sila Tanggol at ang kanyang mga kaibigan dito kay Marcelo, ay magiging amo nga niya itong si Don Facundo. At dito nga niya magiging kalaban ang kanyang tunay na ama, ang mga Montenegro ang kanilang magiging katapat sa negosyo.